Hello mga tao, it is me, Apple with me, at welcome ulit dito sa ating skeleton spawner sa ating wonderful realm, Calzone. Yes. So, ayan yung ating skeleton spawner over there. At na-dig out ko na yung area na to dahil itutuloy ko na sana yung ating skeleton spawner farm na hindi natuloy last episode dahil sa mga kasama natin dito sa realm na nag-aya na pumunta kami sa Ancient City. So, yeah, ito. Gumagawa na ako ng parang flowing water with this infinite water source magic sa Minecraft. Bigla lang ang daming tubig. Oh. Wow, look at that magic. But yeah, super simple lang yung ating skeleton spawner setup dito. Walang super interesting sa ating setup. Nag-dig out lang ako ng 4 blocks in every direction mula sa ating skeleton spawner. Mahuhulog sila dyan sa butas na yan. And actually dito may powdered snow ako dahil may balak ako i-convert yung ating mga skeletons into strays para mag-drop rin sila ng slowness arrows. But ito rin, meron akong water elevator dito na sinet up. Easy access para sa ating skeleton spawner. Pero tingnan nyo kung saan tayo lalabas dito. Na-discover ko siya nung sineset up yung elevator. Oh, look at that! Nandito lang pala tayo sa village. Nasa ilalim lang tayo ng village the whole time. And ito, nag-set up ako ng super simple redstone lang dito with this button here. Kung pindutin natin siya, mawawala yung floor at mahuhulog tayo. Pababa, back to our spawner. Hindi ko siya ginawang parang butas lang para hindi mahulog yung mga villagers natin just in case may maisip silang mga pasaway dyan na gusto makigamit sa ating spawner. Nope, para sa atin lang to. Iilang oras later, ay wow naman, the magic of editing. Tapos na yung farm natin. So ito, bababa ulit tayo sa ating special button dito. And papakita ko sa inyo, dito na tayo mahuhulog sa ating Trident Killer. At makikita nyo yung ating setup. Super simple lang. Kita nyo dyan yung ating powdered snow at yung mga cobwebs. Ano yan? Yan yung ating simple method para i-convert yung mga skeletons natin into strays. Tapos, pag tumaas tayo dito sa special fancy ladder natin sa side, meron tayong lever dito na kinokontrol yung mga redstone lamps na yan. Kita nyo sila? Nakapaligid sa ating skeleton spawner. Dini-deactivate nyo yung spawner pag nakasindi sila. Pero ito, pag i-off natin, ayan na yung mga skeletons. Yes, pababa na sila. And then ito, baba tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanila. So, nakita nyo yung setup natin with our tubig dun sa taas kanina. Yan, matutulak lang silang lahat papunta dyan sa ating powdered snow. At dahan-dahang sila mahuhulog dyan dahil sa ating cobwebs. And ito, on natin yung ating Trident Killer in case mahulog sila. Pero ayan, kita nyo yung skeleton na yan. Oh, hala, mahulog na siya. Wow, nagbagong buhay siya. Naging stray siya bigla. Yan, ganyan yung itsura nila. And sila yung mga nagda-drop din ng mga slowness arrows. Iilang oras later. Okay, so nag-AFK ako dito sa ating skeleton spawner at may napansin akong little problema. Paminsan-minsan may nagsuspawn kasi ng mga skeletons na nakasuot ng leather boots tulad nitong suot ko ngayon. At problema ito dahil kita nyo kung suot natin yung ating leather boots here at pumatong tayo sa powdered snow, hindi tayo mahuhulog, hindi tayo lulubog sa loob ng powdered snow. At totoo yun para sa mga skeletons din na nakasuot ng leather boots. So, minsan gumagawa sila ng parang traffic dito sa ibabaw na nahaharangan nila yung mga iba pang skeletons na nahuhulog dito sa ating skeleton spawner at bumababa yung ating rates para sa ating farm. Pero simple lang naman yung solution para dito. Pag tinulak kasi tayo ng tubig na to, mula dito sa gilid, paloob dyan sa powdered snow block, lulusot pa rin tayo kahit na nakasuot tayo ng leather boots. At yan, tuloy-tuloy na yan na mahuhulog tayo dyan sa loob ng powdered snow na yan. So yung kailangan lang natin gawin ay itulak yung mga skeletons na nakapatong dito sa powdered snow pababa para mahulog sila sa water stream natin at matulak sila paloob ng powdered snow block natin. So yung naisip kong solution dito ay lalagay ako ng tubig dito sa may ibabaw ng powdered snow na magtutulak naman sa mga skeletons na nakasuot ng leather boots. Oh no! Nawala yung ating powdered snow. Oh no, wait, mali yung setup ko dito ng buttons. Okay, mukhang kailangan natin ng bagong powdered snow. And ito na tayo with our powdered snow. Pabalik na sa ating portal. And ito, kita nyo yung butas na to. Actually, shortcut yan pababa dun sa ating butas. At naglagay ako ng bed sa pinakababa ng butas na to. So, gagawa tayo ng little experiment ulit. Titingnan natin kung mabubuhay tayo pag tumalon ako pababa. Excuse me, may experiment tayo dito. Pero yeah, titingnan natin kung mabubuhay ako with a bed dyan sa pinakababa nga ng ating butas. Pati kung nakasuot ako ng feather falling 4 boots over here. Excuse me, ano ba? Ikaw baby ka pa lang, pasaway ka na. So yeah, tingnan natin, mga 100 plus blocks to.
Okay, let's go. Oh, ang bilis. Oh, taas. Oh, yes, nabuhay tayo with 4 hearts. Yes, buti na save tayo ng bed na to. Siguro kung wala siya dyan, baka namatay tayo. And ito na tayo back sa ating skeleton spawner farm. At ito, nagawa ko na mas mababa yung ating powdered snow dyan and yung tubig natin. So, maayos na ata yung paglagay ko ng ating buttons dito. Sana, let's see. Lagyan natin ng water over here. And, oh yes, look at that. Excellent. Excellent. Yan. Professional. Redstone. Farmer. Waterman. Yan, that's me. And ngayon na nakasetup na yung ating tubig dyan sa gitna with our buttons, matutulak na dapat yung mga skeletons na nakasuot ng leather boots kung mahulog sila dito sa ibabaw ng ating powdered snow. Matutulak sila palabas over here dahil sa flowing water na yan. At sa gitna hindi nagpa-flow yung tubig pero kung maglakad sila ng kahit konti lang yan, matutulak na sila ng tubig dyan and papunta dito sa baba kung saan matutulak naman sila ng tubig paloob dyan sa ating powdered snow over there. At makikita nyo over here kung tumayo lang tayo dito. Ayan. Nasa loob na tayo ng powdered snow at lulubog na tayo. And ito, mga 30 minutes na ako nag-AFK dito sa ating skeleton spawner. Nakasetup na rin yung ating storage system dito with iba't ibang item filters. At kita nyo, ayan, merong leather boots dito. Ibig sabihin, meron at least isang skeleton na nag-spawn with leather boots na hindi na-stock doon sa ating powdered snow. Kita nyo rin yung iba nating loot dito. Daming arrows. Ito, mga arrows of slowness natin. So yeah, gumagana na talaga yung ating skeleton spawner thanks to my expert redstone farmer water boy man skills. Alright, para sa next part ng ating episode, nandito tayo sa Nether at nakagawa na ako ng portal dahil kung naalala nyo, last episode, meron kaming sinimulang parang adventure, parang plano na i-collecta yung mga armor trims mula sa mga ancient cities. Kaya nandito tayo ngayon sa Nether para makapunta sa isa pang ancient city ulit. At this time, ginamit ko na si the good old chunkbase.com para mahanap itong ancient city na to dahil last episode medyo naligaw-ligaw pa kami sa underground caves nung nakakita kami ng Skulk at medyo mahirap hanapin mga ancient cities talaga. So, imbes na umikot sa mundo hanggang sa makakita kami ng tall mountains or Skulk underground, ginamit na lang namin si chunkbase.com. At makikita nyo dito kung gaano ka-useful talaga tong si chunkbase.com dahil pagkapasok natin sa portal dito, lalabas tayo sa gitna mismo ng ancient city. Look at that. Yes, hindi na tayo nagsasayang ng oras dito. Nandito tayo agad sa kailangan nating puntahan. So ito na nga tayo sa bagong ancient city with our old friends ulit dito. Pero with new life and new me. Dahil meron tayong Swift Sneak 3 ngayon. Sana hindi na tayo mapatay ng mga warden dahil mas mabilis na tayo mag-sneaky-sneaky. At dahil nga mas experience na kami ngayon, gumawa kami ng dito, parang mas organized na mini base storage area. Yeah, dito may mga beds and mga chests na lalagyan namin ng mga supplies namin. So, yung una namin gagawin ay gagamit kami ng splash potion para hindi sayang yung mga potions namin. Pero isa namin kasama, nakita nyo yung tinapon nyo doon, So yeah, in case hindi nyo alam kung paano gamitin yung splash potion guys, itapon nyo lang siya sa sahig sa paa nyo para ma-apply sa inyo yung buff. Pero kung negative siyang effect na splash potion tulad ng poison kunwari, tapon nyo siya papunta sa target nyo or sa kalaban at iwasan nyo matamaan kayo. Pero ito, na splash potion na kaming lahat, meron na kaming night vision at tutuloy na yung ating adventure. So yung plano namin dito ay mag-split up kami sa ancient city na to. Ako, dediretso ako dito. Meron pa akong hoe na nakahanda para masira yung mga skulk sensors at mga shriekers. At ito, tingnan nyo yung parkour skills. Oh yes! Oh hey, suck! Pero dito makikita nyo yung aking Swift Sneak 3 enchantment sa ating pantalon in action. Yes, tingnan nyo kung gaano kabilis tayo mag-sneaky-sneaky. Mukha tayong naglalakad, no? Pero actually, naka-sneaky mode tayo niyan. Pero kailangan natin mag-ingat dito sa flowing na tubig dahil kita nyo, ayun, natutulak niya tayo at napapatayo niya tayo. Kaya ito, na-trigger ko tuloy yung shrieker na yan at na-rush ko na lang siya dahil meron naman tayong hoe at nasira ko siya agad. Isang example kung gaano ka-useful itong hoe sa Ancient City ay ito. Kita nyo yan, merong shrieker at maraming sensors sa tabi niya. Well, kaya natin iwasan yung issue na makatrigger ng shrieker kung meron tayong hoe, yes. So, wag nyo kalimutan dalhin yung mga hoe nyo right by your side. Yes, your side hoe.
So dahil nga nag-split up kami ng mga kasama ko ngayon, meron kaming parang little simple system para sa pag-loot ng mga chest dito. Lalagyan lang namin siya ng wall dito sa ibabaw para pag makita ng mga iba naming kasama na may wall na pala dun sa ibabaw ng chest, hindi na nila sasayangan oras nila para i-loot pa o i-search yung chest na yon. So dito habang nag-explore tayo, kita nyo yung isang tao dun sa taas over there. Yes, kita nyo yung particles niya. Pero yan, nag-explore tayo dito. Tingnan nyo kung ano mangyayari pag sinira ko yung scout sensor na yan. Naka-trigger pa rin tayo ng shrieker. So, small advice lang, mag-ingat pa rin tayo sa mga sinisira nating mga skulk or mga sensors or shriekers dahil baka makapag-trigger tayo ng mga ibang shrieker or sensors na malapit sa atin. So, meron din tayong isang interesting thing na nahanap dito. Kita nyo yung puting thing na yun over there. Yeah, ano yan? Skeleton mob head. And baka naalala nyo, isa sa mga goals natin para sa realm na to ay makollect lahat ng mga mob head sa game na to. So, itong skeleton mob head na to, yes, nagge-generate siya minsan dito naturally sa Ancient City at isa pa yung additional mob head para sa ating collection. Pero mukhang malas na naman tayo sa Ancient City na to dahil marami kaming chest na binubuksan dito at wala pa rin nahanap na kahit isang armor trim man lang. Ito pa, meron pang warden sa tabi ko dito pero buti na lang meron tayong ender pearls para madali makatakas. Yes, tingnan nyo, layo na natin sa warden. Whoops, ayun lang siya. Yep, pero may swift sneak naman tayo so medyo madali lang para sa atin tumakas. Yes, napaka-professional ng ating sneaking skills. So whoops, may na-trigger tayong shrieker, parang wala naman no. Hey, look at that. Yep, bye. Okay, isa pang warden. So ito, magsa-spam tayo ng ender pearls habang nagpapanik ako ng sobra. Yes, and minsan hindi yun magandang idea dahil dito nagland tayo sa maraming skulk sensors pero buti na lang walang shrieker sa tabi nun. Except yan, hindi na-trigger for some reason. Pero so far so good pa rin tayo. Kahit dito, meron tayong kasama na may warden sa ilalim niya. Hinahanap siya. Wala pa rin sa amin, namamatay. At tingnan nyo dito, nung nawala na yung darkness effect, bigla lang, nasa taas na yung warden. Parang naging warden yung kasama natin. Nag-swap sila ng places or something. Ewan ko kung paano nangyari yun. Pero yun nga, na-search na namin lahat ng mga chest at yun, ito yung first death sa Ancient City adventure namin. And yeah, parang halos na-search na namin lahat ng mga chests at wala pa rin kami nahanap na isang armor trim kahit yung mas common na armor trim man lang. So nung parang wala na kaming magawa dito sa Ancient City, sinabi ko, paano kaya kung makipagsuntukan na lang kaya kami sa warden. Parang yung mga ginagawa ng mga kasama natin last episode, sa last part ng last episode natin. And yung sinasabi ko to parang sa joke lang pero ewan ko, parang siniseryoso din pala tong malabong idea ko ng ating mga kasama. So yun, nagsummon sila ng isa pang warden at yung isip kong strategy dito ay tatamaan ko siya ng bow para magalit siya sa akin tapos habulan niya ako at habang hinahabol niya ako, susuntukin siya ng ating mga kasama hanggang sa mapatay nila yon. And ito, nagalit sa akin yung warden. So nagsimula akong tumakbo para habulan sana ako at kite around ko siya habang sinusuntok siya ng ating mga kasama. Pero yung problema dito ay parang non-stop akong hinahabol ng warden. Sobrang layo na nang naabutan niya. At hinahabol niya pa rin ako hanggang dito sa parang outer areas na ng Ancient City na to. At parang naririnig ko pa rin yung warden. Lumalapit pa rin sa akin. Inaamoy niya ako. Hinahabol pa rin ata ako. So tatakbo tayo over here. Oh no, inaatake na niya ako with his ranged attack. Tatago tayo dito sa corner na to at maghihilap ng konti. Tapan rin ako ng ender pearl para makatakas sana. Pero oh no, okay, yun na siya. Whoopsie. Pero tingnan niyo kung ano mangyayari dito. Hey, look at that. Yung ender pearl na tinapon natin. Yeah, ngayon lang siya nag-land. So, ewan ko ba kung nasan tayo sa Ancient City ngayon. Kaya magsasama tayo ng bagong warden over here. Yes, and susuntokin natin siya para mabilis na tayo mababalik dun sa ating bed, sa ating mga supplies. At mabilis natin mababalikan yung gamit natin. Yeah, look at that. So medyo rough start tayo dito para sa ating suntukan plan with the warden. Pero at least alam ko kung nasan yung gamit ko. Nandito lang siya sa corner na to. At mukhang wala naman na yung warden dito. Nag-despawn ata siya. And ito naman mga kasama ko, G pa rin daw sila sa suntukan with warden. So syempre ako, i-encourage ko yung ganyang behavior. Yes, good influence tayo para sa ating mga kasama dito. And makikita natin kung gaano ka good influence tayo. Yan, look at that. Wow, so brave naman tong mga kasama natin. So di pa ako makakasali sa suntukan nila with the warden dahil suot ko pa lahat ng mga magagandang gear ko kaya bumalik muna ako dito sa respawn area namin at linagay ko lahat ng mga essential gear ko sa chest na to. Nung naiwan ko na lahat ng mga essential gear ko, ito, pwede na tayo makisala sa suntukan. Ayun lang yung warden, oh yes, sobrang lapit niya. Tingnan nyo yung damage natin sa kanya. Yes, ang lakas natin. Yan, lagot ka warden, lagot.
Okay, actually sobrang hina ng damage natin sa Warden, pero at least kaya natin mag-respawn dito lang sa tabi niya at matutuloy natin yung laban. Yes, talon sa baba. Hey, wrong side. Okay, tumulan ako sa wrong side doon. Nandito pala yung Warden over here. Yes, so smart. Yes, tuloy yung laban. Look at that skills. So syempre sobrang dilim dito habang kinakalaban yung Warden, kaya naisip ko magdala ng torches sa isa sa mga lives na ginamit ko para makipagsuntukan with the Warden, at maglagay ako ng mga torches sa area na to. Oh, hala mo scary ka, yeah, lagot ka sa akin. So yes, hindi talaga to smart yung ginagawa namin, at minsan merong extra stupidity. Oh my goodness. Pero actually, hindi kami ganoon ka-stupid dahil may nahanap kaming useful strategy dito. Meron isa kaming kasama na naghihintay dun sa taas. Naka-aggro yung Warden sa kanya. Ito, makikita nyo. Makakapag maraming critical hit, critical punches kami ni Penguin dito sa Warden habang nasa baba kami. At hanggang sa buhay pa yung kasama namin dun sa taas, matutuloy lang namin to paulit-ulit until, mamatay kaming lahat. So makikita nyo dito isa pa naming strategy. May isa akong kasama, yan, si Popoy Cutie yan. Magpapahabol siya sa Warden habang inaatake ko siya paulit-ulit. Daming critical hits, at pag namatay na siya, ako naman yung magpapahabol sa Warden habang inaatake siya. Okay sana yung idea na to Makikita nyo, naglalagay pa ako ng marami pang torches para tuloy-tuloy yung paghahabol niya sa akin at kita ko yung daan kung saan ako tatakbo. Bigla lang, meron nga palang shrieker dito, and medyo lalaki yung problema natin dahil whoopsie-doopsie, dalawa na silang Warden dyan sa baba. Okay, so dahil medyo kasalanan ko na may isa pang Warden dito ngayon, gagamitan ko na lang ng bow yung extra Warden natin dito. Yung hindi lang ako sigurado ay kung ito yung Warden na sinusuntok namin kanina pa or ito yung bagong Warden. Kung ito yung bagong Warden, mas okay pa sana yun dahil kung ito yung Warden na sinusuntok namin kanina pa, sayang yung effort namin dahil yung bagong Warden na kailangan namin patayin, basically nag-reset yung health niya at sayang lahat ng effort ng pagsusuntok namin kanina. Pero ayan, napatay ko na yung isang to. At babalik tayo sa isa pang Warden dito. Susuntukin natin siya. Hindi ko lang alam talaga kung ito yung bagong Warden at kailangan namin pumatay ng bagong full health Warden or kung ito yung Warden kanina pa. Pero ito, ang dami kong extra critical punches sa kanya. Yes, lagot ka sa amin. Look at those skills. So yung naging preferred method namin para kalabanan tong Warden ay yung unang method na merong isang tao dun sa taas ng Warden at sinusuntok lang namin pa ulit-ulit itong Warden habang nasa ilalim kami lahat, and mamamatay kami. Pero yung isa namin kasama yan, si Popoy Cutie, pupunta siya ulit dun sa ibabaw ng Warden at kukunin niya yung aggro, yung attention ng Warden para tuloy-tuloy lang yung suntok namin dito sa Warden na to. Mula dito sa baba hanggang sa ma-sonic blast ewan yung kasama namin sa ibabaw, and mahuhulog siya and mapapatay kaming lahat. Pero paulit-ulit lang namin to ginagawa na uphill climb. Nagpa-persevere. Sobrang perseverance. Sobrang perseverance namin. Yes, very good English for me, yes. Pero ito yung Warden, nasa taas siya dito kasama namin. Hindi nagagana yung unang method namin na kukunin ni Popoy Cutie yung attention niya. Pero wow, look at that, enough na yung aming damage dahil nasuntok natin yung Warden hanggang mapatay natin siya. Yes, look at that, professional boxing skills namin. Nakala ba namin sobrang hirap nitong Warden? Ito daw pinakamalakas na mob na nasa Minecraft, sabi ni Mojang. No, kaya lang pala suntokin hanggang sa mapatay yung Warden. It's so easy, too easy. Yes, too easy. Pero yun, all in all, mga 10 minutes yung sinayang namin sa kalokohang yun sa pagsusuntok sa Warden hanggang sa mapatay namin siya. Pero at least, yun, nagawa namin, and maglalagay na namin yan sa mga resume namin. Yes, sobrang productive use of our time yun. Pero oras na para bumalik and oras na para matapos yung ating episode. Hindi natin nahanap yung mga gusto nating mahanap sana dito sa Ancient City. Wala pa tayong kahit isang armor trim man lang. Merong isang mas common pa daw na armor trim, at kahit yun, di pa natin nahanap. So, sa susunod na episode, maghahanap pa rin tayo sa mga Ancient City. So, siguro gagawa tayo ng konting stuff sa ating villager walls village thing. But for now, yan muna yung ating episode, guys. Sana na-enjoy nyo yung suntuhan with the Warden today. Magkita-kita na lang ulit tayo sa next one for more adventures sa mga Ancient Cities. Have a great day, mga tao. Goodbye!